Gandang gabi mga riders. Nandito po tayo sa kahabaan ng highway ng Bae. Papakita ko lang po sana sa inyo kung saan tayo na-aksidente ha. Kasi po yan, makita yan. Pero may mga part po dito na hindi asfaltado eh. Pero bago tayo mag-start, syempre shoutout po natin sa kaibigan natin kay Boss B. Siya po nag-request na sana may gawa po natin na vlog o content para maging aware yung mga ka-riders natin na dumadaan dito sa highway ng Bae, lalo na sa gabi. Yan, pansin nyo, medyo malalim, hindi masyadong maliwanag yung ilaw nila. Pero ito, hinahanap ko kung saan bambata tayo na disgrasya eh. Ano yun, siguro last week lang, June 11, 2025. Ngayon po ay June 18. So isang linggo na po, magaling na yung sugat natin. Eto, nakita ko na. Kasi tayo, pag pauwi po tayo, pinipili ko pa rin po dito sa road widening, dito sa right lane. Hindi po tayo kumikit na kasi dito mo mabilis ang sasakyan. So ayan po yung asfalto. Dito sa part na to, wala ho sa asfalto ha. Nag-aantay tayo na merong pwedeng malipatan na. Kasi ayan, kita nyo mataas siya. So ayan, hindi natin napansin kasi madilim nga po. Nahirapan tayo dito kasi medyo matagdag na. So nag-decide na ako mag-change lane. So kung di ako nagkakamali dito yun, ayan, sa lugar na to. Bigla nung dali tatabi muna tayo mga ka-riders ha. Di ako nagkakamali dito yun eh. Ayan. Ano lang ha mga ka-riders ha, awareness lang para sa mga dumadaan dito. Nakita nyo medyo madilim. May mga ilaw naman siya, solar siguro yan. Kaya lang kulang pa. Tiningin muna tayo, baka masagasaan tayo. Ayan, dito. Hindi natin napansin ito. Kala natin makakasampa na rito yung gulong natin. Eh, kita nyo pag madilim, di ba? Kala nyo okay na. Kaya atras tayo. Meron pa. So, ayan. Siguro pag kotse, pwede. Kaya pagliliban dito, yan, kita nyo naman ha. Dali, ilawan natin ha. Wait lang. So yan dito pag kotse, syempre malalapat ang gulong, makakasampayan dito. So tayo, siguro ang takbo natin mga 60 lang. Kaya lang talagang hindi kinaya ng gulong natin kasi medyo mataas pala dito. Akala ko nakakurba siya o pwede, akala ko naka-slope. Yung pala, maano siya, mataas pa, parang may kanto pa. Kaya yun ang nangyari sa atin. Buti na lang tayo, wala tayong kasunod na sasakyan. Malinis ang kalsada nun eh, pero alas 7:30 lang yun ng gabi. E di yun, nung tayo'y sumampa, na out of balance na tayo. Ang direction natin syempre, nung na out of balance tayo, pakaliwa. Ang ginawa ko, kinabig ko, nilaban ako, hinano ko sa kanan. Kaya yung ating motorsiklo ay ang damage dito sa right side. So di nung tayo na out of balance, nasa gitna na tayo ng asfaltadong kalsada na yan. Bali, nauna yung motor sa akin, naiwan tayo. So ang worry ko nung nalaglag tayo dun sa ating motorsiklo, naiwan tayo, ay yung gamit ko. Then nakita ko nga, nasa likuran ko, malapit lang naman yung bag. So yung bag natin na to ha. Kaya mapapansin nyo ito, may sira ito eh. Kumayo dito sa kalsada, ayan, kita nyo, ayan, butas siya buti hindi na damage yung camera natin, may gas lang, tapos may natanggal na ring yung kabitan ng hood. So yun, pagka bagsak natin, ang una kong nakita, unang nabali yung ating natanggal yung ating side mirror dito sa kanan, dito sa kaliwa, and then sumunod yung sa kanan. Kaya yan, kita nyo putol yung kanyang holder dito At buti may na-order tayo, papalitan natin yan kasi alam nyo hindi pwede yung ganitong side mirror. Akala ko malaki siya sa Shopee kasi tayo order, maliit pala, kaya naliliitan ako, hindi pwede, papalitan natin yan. So yun, dinampot natin yung dalawang side mirror, magkasunod na naputol. Pangatlo, itong kanyang cellphone holder, naputol po yan. Buti na lang hindi nadali yung hindi nasira itong kanyang pinaka bracket. Nakakabit yung cellphone natin dyan, hindi naman nabasag, buti na lang. And then ayun nga, ang ginawa natin,
pagkadampot natin ng bag, yung mga side mirrors, tumabi na tayo dito, umupo tayo dito sa gutter. Naiwan na yung motor ko sa gitna. Buti na lang may binalikan ako ng isang rider. Tinulungan ako. Shoutout nga pala sa iyo, kuya. Maraming salamat. Siya nagtabi ng motor natin. Hindi ko na naitanong yung pangalan niya. So kung nanonood ka man, kuya, message mo ko at papasalamatan kita ng personal. Yun lang ang nangyari nga po. Pagka upo natin dito sa gutter na to, tinignan ko yung kamay ko, maagos na ang dugo dito. Sira na yung ating hand gloves. Tapos parang bali yung ating hinlalaki ito. Parang nabali, ang sakit talaga. At ako hindi ako makakauwi. Pero naramdaman ko naman yung tuhod ko, ano na rin, masakit na rin, magana yung tuhod ko noon. Dumudugo na rin sa braso ko, sa tiyan. Tapos nakita ko nga, sira yung jacket ko, yung pantalon. Ayun. Hindi tayo makatayo. Kaya inintay naman tayo nung riders natin na makatayo. Saka yun, sa kanya tayo napapunta nga niya ako ng ospital. Pero kaya ko pa naman, nakauwi pa tayo. Kasi ito iba Santa Cruz, malayo pa rin. Kaya yun lang mga riders ha, paalala lang, mag-ingat po tayo dito sa daan na to. At talagang mahaba po yan, no? Ayan, no? Walang asphalt. Bakit na lang naka-asphalt itong lugar na to ay wala. Kung nagkakamali, Barangay Dila po ito, dito sa Bain. Ayun lang nga, mag-ingat po tayo mga riders, lalo na sa gabi, para maiwasan po natin yung aksidente. Okay, like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po.